nakita ko yung nakabangga sa kapatid mo. Si Ma'am Natalie Terra. Tawakas magkakaroon ng hustisya pagkamatay ni Ineng. Napakalaki ng problemang iniwan mo. Bakit mo ba sinisisi si Porsche sa pagkakasara ng kumpanya natin? Alangan naman ako. May mga PBI agent po sa labas. Hinahanap po si Ma'am Natalie. Kanta nila ano to? May warrant of arrest kami para kay Natalie Terra. Ang tagal natin inintay yung hustisya na to para kay Ineng. Lalaban natin yung kaso niya. Hindi pwedeng mapunta lang sa wala lahat. Pwede na makinig. Tulungan mo ako. Aling Trudy, pakitulungan niya ako. Kung wala ako na upuan. Nay, sandali lang ha. Brad, pero mo ako na upuan. Nay, upo nga po muna kayo. Dito, Nay. Yan. Nay, tapatin niyo nga ako. Hindi lang ito dahil sa kaso ni Ineng. Bumabalik ba yung panghihina niyo? Pinalitan na naman nila yung gamot na biniligay nila sa akin doon sa Excelsior. Pero hindi masyadong nakakatulog. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Alam ba ito ni tatay? Ayoko na mag-alala kayo. Anong ayoko mag-alala? Ano huli nangyari ito, Nay? Halos di na kayo makatayo sa wheelchair niyo eh. Nay, pupunta tayo sa doktor. Baka may iba pang gamot para sa inyo. Nak, wala nang tumatalab na gamot sa sakit ko. Kaya siguro dapat pagpasa Diyos na natin ko, ha? Ano sinasabi mo, Nay? Huwag naman sabihin yan. Huwag sabihin yan, hindi tayo susuko. Ha? Hindi tayo susuko. Hanap ako ng ibang doktor, ng ibang ospital. Ha? Gagawa ko ng paraan. Hindi tayo susuko, Nay. Hindi nga lang dito sa Excelsior Genesis. Titigil na ako ng pagpapagamot ka dito sa Excelsior. Nay, magre-resign na ako. Wala namang tumatalab na gabot sa'yo dito eh. Bakit pa ako mananatili? Nay, binapag-eksperimentuhan na lang kayo dito eh. Hindi ko na matiis na manatili dito. Isa lang ang malinaw. Kalaban natin sila. Kalaban natin sila ngayon. Kasumuko ha? Kasumuko. Sir, okay na tayo ha. Hintayin ko na lang ma-process yung clearance para sa huling sweldo ko. Okay. I-text kita pag na-process na. Ayos. Salamat, sir. Brad, totoo bang si Ma'am Natalie ang nakasagasa sa kapatid mo? Oo, may witness eh. Pambihira, kung nangyari sa akin yan, malamang nag-resign na ako. Sige, Brad.
kami ni Ma'am Natalie mo ng pasensya sa nangyari sa kapatid mo. Pasensya? Pinatay ng asawa mo yung kapatid ko. Tapos pasensya lang? Ganun-ganun na lang yun. Ano ka ba? Aksidente yung nangyari sa kapatid mo. Tsaka minsan, nakakwentuhan ko yung tatay mo tungkol sa pagkamatay ng kapatid mo. Oh. Ngayon, sino may kasalanan? Sino naging pabaya? Ikaw o yung kapatid mo? Ayun! Ilayo nyo yan, ha! Ilayo nyo yan! Wala akong sensya! Nakakutang na lang! Wala akong sensya! Bitawan nyo ako! Ayun ka, Franco! Tapo niya sa labas! Ayun ka! Wala kang utang na lang! Ayun ka! Bitawan nyo ako! Ka nagpapalik dito, ha? Katimonyo, ha! Ayoko na makita mukha mo! Mauna ka namin sa pulis! Utang na loob! Ma'am, ito na po yung merienda niyo. Anong tinatanga-tanga mo pa dyan? Baka po kasi may iutos pa kayo, ma'am. Ano gusto mo? Magtitigan tayo. Tanga, wala! Tatawagin kita kapag may uutos ako. Umalis ka nga sa harap ko! Opo. Dati, panay executives yung kausap ko. Ngayon, turo at higa. Nalalunod ba kayo? Teka lang, magtatawag ako tulong! Bakit ang daming ipis dito, ha? Anong klase kayo magtrabaho, ha? Maglilinis na nga lang kayo ng pool, hindi nyo pa magawa na maayos. Eh, ma'am, hindi naman po namin trabaho yan. Sa maintenance po yan. Sasagot ka pa, ha? Masama! Ito nga yan, ibabalik! Isupama! Ayan! Mag-swimming kayo ng mga ipis, total magkakauri naman kayo! Oh my God!
Genesis niyo ako dali! Don't worry. Everything's gonna be fine, okay? Ano bang iniintay ninyo? Kunin niyo yung suka natin! Bakit niyo? Maraming salamat po sa oras niyo. Walang ano. Basta kapag kailangan mo nakausap, kontakin mo lang ako. Sige po. Kailangan ko tawagan si Sir para malaman niyo kung anong nangyari dito. Tawagan ko si Portia. Sagutin ko lang po. Ma, Kailangan natin magkita sa Genesis. May nangyari sa daddy mo. ano? Ma, pinapakaba mo ko. Ano nangyari kay Dad? Basta magkita tayo sa Genesis. Sana magkatrabaho ng maldita na yan. Oo nga, para hindi araw-araw kasama natin yan dito sa loob ng bahay. Anong sabi niyo? Wala ko. Babalikan niyo kayo. Hello, Maxine? Bakit? Something happened to your dad. Ano nangyari kay Dad? Is he dead? Nagkaroon ng mild heart attack si Doc Franco. Stable naman ang lagay niya. Pero kailangan niya pa rin mag-stay dito para ma-monitor siya. Dapat yata ilipat ka namin sa totoong ospital eh. Mas kampante ako sa mga doktor natin dito sa Excelsior Genesis. Eh di ba, iilan lang naman ang cases ng heart attack ang na-handle niyo dito? Natalie, isa ako sa namuno sa pagde-develop ng mga gamot at therapy dito sa Genesis. Kaya dito ako magpapagamot. Doc Tony, maraming salamat ha. Okay. Kung gusto mo dito ma-confine, fine. Ikaw ang masusunod. Pero pwede ba mag-leave ka? Dahil bawal ka ma-stress eh. Okay? Yeah, Dad. I agree with Mom. Baka kailangan mo muna magpahinga from work. Lalo akong manghihina kapag tumigil ako sa trabaho. Paglabas ko dito, pwede akong mag-work from home. Dad, Rose, anak. gusto po kayo. Ano po sabi ng doktor? Away from him! Portia, Dad! Nang dahil sa boyfriend mo, kaya nagka-heart attack si Dad. Siya, tama na. Hindi mo makakabuti yung ginagawa niyo. Itong Rose na to magigimit siya ng buhay ng tatay mo. Ikaw, yung boyfriend mo, at ang dati mong pamilya. Kung ako lang masusunod, I want you out of our lives. mamamatay muna ako bago mangyari yan. Rose, anak. Huwag mo kong iiwan ha. Hindi ko kakayanin. Minsan, kumusta si Tito Franco? Okay naman.
Muntik lang magkasapakan si Rose sa Porsche kanina. Isa-isa nang lumalabas yung sikreto ng pamilya namin. Si Mami nakahitin na rin doon sa kapatid ni Alex. Na maraming maling pamamalakad sa Excelsior. Yun pumutok. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pare, chill ka lang. Eh, sino ba naman ang walang sikreto? Tsaka, dito kami, oh. Sagot ka namin. Hindi namin kayo ahayang mapahamak. Kailangan mo ng tulong para kumalma. Ito lang yan, no? Gago ko. Dito yung tamang lugar para magpangahay. Talo mo. Gago. Mira? Sir? Tabi! Sir, teka, ano ba? Ano ba? Tumali ka nga! Huwag ka nga marang! Tabi! Knock, knock! Dami niyo pala. Nabalitaan ko kasi yung nangyari. Nandito ako para makiramay. Walang hiya ka. Oh my God! You're alive! I thought you were dead. Sorry. Flowers for you, Doc Frank. Bastos ka! Oh! Huwag kang lalapit. Kilala mo kung sino ko. Patay mo. Mukhang korona ng patay yung dalawang bulaklak. Eh, di pala bagay ito sa buhay. Dapat sa patay kasi ito binibigay. Tulit na kasi nung napansin ko eh. Nanghiya ka talaga. At least, hindi ko ginamit pang advertise ng kumpanya ko. Parang ginawa niyo dati. Naalala niyo? Kayo? Ikaw po siya naalala mo. Salamat. Salamat po. Ay, patanggal mo to kasi small time to. Dito niyo ilagay yan, no? Titigas na bang mukha niyo? Wala kayong respeto sa burol ng tatay ko. At dito pa kayo nag-promote ng brand yung walang kwenta? Pero, ganda ng bulaklak mo. Na-inspire ako tumula. Roses are red, violets are blue. Nakakainis ang mga evil. I will destroy you. Get out of here! Matakot. Bakit? Gusto ko lang naman ipakita yung concern ko sa tatay ng kapatid ko. Ang ginagawa mo dito? Kayo na nga binisita, kayo pagalit. Curious lang naman ako sa Excelsior Genesis. Tama nga yung sinabi nila, no? Mabi ka nga! Ganda ng facilities niyo. Mahal ang mga gamit. Pero sa totoo lang, ang dali bumili nito eh. In fact, meron na kami sa Matiang Maria. Actually, meron na din kaming mga doctors na tumutulong sa pag-aaral kung anong gagawin sa mutya para magkaroon pa ng maraming gamot. Ang galing nga eh. Gulat ako. Ang bilis magtrabaho. Puro nararamdaman ng mutya na hindi ko to ginagawa para sa pera. Kaya yun, sinashare niya yung sikat sa akin. Kahit na anong gawin mo, hindi mo kayang tapatan ng Excelsior. Hindi ko naman po talaga tatapatan. Hihigitan ko. Balita ko, hindi na napagaling si Annie Belen. Sayang. Pero buti na lang may Mutiang Maria Wellness. May mapupuntahan ng mga taong katulad niya. Ang totoong may malasakit sa kalagayan niya.
Ka pa talaga. Oh, Sina! Ay! Rep! Tulungan mo nanay mo! Bastos! Mas mabuti ng bastos kaysa mo lumapit lang. Rose, isin mo na nga yung babae niya. No, Dad. Ako na! Nakakag ang puso, no? Buti pa yung tatay mo inatake sa puso. Ibig sabihin, meron pa siya nun. Ikaw, Portia, meron? Mira, ano ba? Oo na ate, buong sigawan. Alis na. Ano? Oh, ayaw niyo paalisin? Kapit! Pangit! I'll be there in a few, okay, Seb? Tatawagan na ako sa supplier. Importante kasi ito eh. Okay? Ginagawa mo dito? Binisita ko yung binan mo. Buhay pa pala siya. Kala ko patay na eh. Pero sayang no. Nung na-hospital si Portia, hindi ko nabisita. Pero wag ka mag-alala. Pag ikaw na-hospital, bibisitahin kita. Ang ganda naman. Ingat. Intindihin mo nga yung desisyon mo. Titira ka sa bahay ni Doc Franco. Rose, yung asawa nun yung nakapatay sa kapatid ko, ah. Hit and run. Sigurado ka kaya mo sila kasama sa isang bubong? Pasensya na talaga, Alex, ha? Alam kong masasaktan ka sa desisyon ko, pero muntik na kasing mamatay si Dad, eh. Oh. Hindi ko siya pwedeng iwan ngayon. Oh, bakit? Kaya naman nila magbayad ng isang katerbang nurse at caregiver, eh. Hayaan mo sila lang mag-alaga sa kanya. Gusto kong maging mabuting anak, Alex. Kailangan niya ako. Base sa mga blood tests at biopsy ni Mrs. Belen de Los Santos, mukhang ang sakit niya ay isang autoimmune disorder. Autoimmune disorder? Sa ganitong sakit, inaatake ng katawan ng kanyang sarili. Hindi ba mahirap i-diagnose yan, Doc? Kaya hindi na rin ako nagtataka na ilang taon nang tinakbo bago natuntun kung ano ang sakit niya. Kamusta na nga pala yung research niya sa mutya? Mapapagaling ba natin sa Aling Belen? Hindi pa naman 100% sure pero malaki ang tsansa natin. Very promising ang resulta ng testing na ginagawa natin. Okay. Balikaan niyo po kung meron tayong bagong developments. Sige po, ma'am. Thank you po. Sana makaabot ang dinedevelop namin gamot. Trinato akong pamilya ni Aling Belen noon. Tuman lang, magawa ko para sa kanya.
Ay, tagal din natin hindi nagawa to. Hindi kita pinapunta dito to have some fun. Kailangan natin pag-usapan si Amira. Hindi ka ba natatakot? Natatakot? Eh, ano mo bang gagawin sa akin ni Amira? Sinira niya na yung buhay ko, pati business ko. Dahil sa kanya, nilaglag ako ni Dad. Para nang ako ulila eh. Iniisa-isa niya tayo. Tingnan mo yung ginawa niya kay Portia, kay Mommy Natalie. Baka ako na ang isunod niya. Oliver, do something about it. Takutin mo siya. Humanap ka ng way na hindi niya ituloy yung plano niya sa akin. Ang hirap nung hinihiling mo. Lalo na ngayon. Wala akong pera para dyan. Pera lang ang problema. Akong bahala. Just please do something. Fine. I'll do anything for you know that? Pero, alam mo naman ako anong gusto kong kapalit, di ba? Deal. Para po. Salamat. Ano? Na-receive ko yung text mo. Si Kuya kasi. Alam niya na siya yung sinisisi mo sa nangyari kay Doc Franco. Pati siguro yung mga bago mong pamilya. Ganun din yung iniisip. Boy, hindi ko sinisisi si Alex. Totoo, ate. Nasaan ba siya? Yun. Aminin ko, sumagi sa isip ko na kung sana nagtimpihan si Alex, may sana inatake sa puso si Dad. Eh, alam mo naman yung kuya mo. Eh, ikaw, ate. Kilalang kilala mo pa yung totoong tatay mo. Alam mo ba kung anong sinabi niya kay Kuya Alex? Sino may kasalanan? Sino naging pabaya? Ikaw o yung kapatid mo? Hindi niya dapat sinabi yun kay Alex. Ate, hindi ko sinasabing tamang sinaktan ni Kuya Alex si Doc Franco. Pero namatayan kami nun eh. Tapos sasabihin niya ng ganun si Kuya Alex. Ganun ba talaga ang tatay mo? Lumipat ako sa bahay ni Dad para makita ang totoong ugali niya. Eto na nga, unti-unti nang lumalabas kung anong klaseng tao si Doc Franco Terra. Nako, tama bang pinagagawa ko to sa CEO ng Mutyang Maria, ha? Wala naman eh. Bata pa lang ako. Pampaantok na natin to. Oo nga, ginagawa niyo to ng Ate Rose mo. Kamusta na kaya si Rose? Siguradong hirap yun. Ay iipit sa pagitan ni Alex at ng tunay niyang ama. Hindi ko naman po masisisi si Alex na kinumpronta niya ang pamilya ng pumatay kay Ining. Eh, matagal din naman niyang hinanap yung dapat managot eh. Ngayon na nahanap niya, parang wala pa rin hustisya. Dahil nakapagpiyansa agad si Natalie. Alam naman po natin yung mga
ganong klaseng tao, yung mga may pera. Madaling makatakas sa pananagutan. Naamin mo pa. Kilala ko po si Alex. Alam kong masakit yun para sa kanya. Pero alam ko ding hindi niya ginusto ang nangyari kay Doc Franco. Sana lang hindi nasisihin ang sarili niya dahil lang doon. Bakit nagkakaganyan ka? Wala. Nag-aalala lang naman ako sa isang taong parang pamilya na rin natin. Yun lang. Tumabi ka din. Bakit? Ikaw lang ba pwede maglasing? Hindi lang naman ikaw yung nahihirapan sa sitwasyon. Asawa ng tatay ko. Yung nakapatay sa kapatid mo. Naintindihan ko yun. Pero dahil sa away niyo, inatake sa puso si Dad. Napaka-komplikado, no? Dahil komplikado tong sitwasyon na to. Nagbago na ba yung tingin mo sa akin? Naman magbabago yung tingin ko sa'yo. Ano mang kinalaman sa pagkamatay ni Inig. Pero sinabi sa akin ni Popeye kung bakit mo sinuntok si Dad. Mali yung sinabi niyang yun. Ako na humihingi ng sorry, Alex. Di mo dapat narinig yun galing sa kanya. dami na natin pinagtahanan, Rose. Ngayon pa ba tayo susuko? Walang susuko. Saan galing? May nasikaso lang ako sa labas, pare. Kumain ka na ba? Pagkain dyan sa ref, oh. Kumain ka muna. Sakto, gutom na rin ako, bro. Sige, kuha ka lang dyan. Bro, thank you talaga, Kasi hindi ko rin alam ang gagawin ko kung hindi ka pumayag na makitira ako dito sa apartment. Wala yun, bro. Buti nga din na may kasama kasi malungkot kaya mag-isa. Alam mo ba? Totoo yun?
Eh baka naman mamaya, secretly galit ka na sa akin. Siyempre, hindi mo na madadala yung mga babae mo dito na gusto mo. Sa ulo. Bahala ka, isipin mo gusto mong isipin. Uy, patabi ah. Tara. Pero alam mo, bro, kung hindi lang talaga ako pinunterian niyo ni Amir, lalo na yung business ko, okay ako eh. Kaya talagang dapat mawala na yung babae na yan. Gaganti ako para matigil yung mga ginagawa niya sa amin lahat. Bro, ayusin mo yung negosyo mo para makabangon ka. Kung isipin si Amira, ako nang bahala doon. Talaga? Oo. Ako nang bahala. Mga plano na ako. Ano ginagawa mo dito? At bawal kang bisitahin? Hindi naman. Nagtaka lang ako. Ngayon mo lang ginawa ito eh. Oliver. Kinusap ko si Portia. May message ka daw tungkol kay Amira. Talaga ba? Buka muna. Oo, may message ako. Pakutin ko daw si Amira. Kahit nga tong si Oliver, may ding dugo sa kanya eh. Pero mga bro, chill lang kayo. Ako nang bahala. Kung pineste niya yung mga pamilya niyo, pepestehin ko rin yung pamilya niya. Rin kung ako sa'yo. Kung ano may pinaplano mo kay Amira pag manituloy. Gising, ano ba hinahanap ko? Bahala ko magluto eh. Kasi alam mo, yung bata pa sina Amira at si Rose, kapag nagtatampuhan yon, magluluto ako ng ginataang pako at saka tinapang isda. Naku, bago maubos yung pagkain sa plato, may mga ngiti na yung labi ng dalawa. Naisip ko, kung baka sakaling pag natikman yun ni Amira, baka mabawasan yung galit niya sa ate niya. Diba? Alam mo, Ising, masarap yung iniisip mo. Kahit ako mapapangiti ako niya. Titingnan ko nga ito. Di. Ha? Ano ba ka mga ito? Ha? Bakit? Bakit, Ising? Ngayon walang nakita ng mga imported. Imported ang mga yan. Ay, lutong probinsya ang bala ko eh. Hindi ko magagamit itong mga to. Ay, Tirso, samahan mo ako. Saan? Mamamalengke tayo. Mamamalengke? Oo. Hindi tayo papayagan ng mga gwardiya lumabas. Alam mo ba yun? Sino ba nagsabi sa'yo magpapaalam tayo? Naku, siguradong magagalit yung mga yun. Eh kung ako magalit sa'yo? Sasama na ako. Halika na. Dali, magbibis pa tayo. Bibis tayo? Halika na. Yahoo! Malapit lang naman yung palengke. Bilisan mo na, makatanghaliin tayo. Oo, sandali lang. Hirap pa naman ang jeepney rito. Ang init. Uy, yung payong! Yung payong? Hindi mo dinala. Kunin mo. Di ba dinala? Anong di ba pinasok mo sa bag mo? Wala rito. Ikaw. Ay, sa... naku, malilimutin naman. Oo, sige, sandali lang. Bilisan mo na. Oo, sandali. Tagal kasi. Ha? Saan kayo punta? Atid ko na ako kayo. Kaya sasakyan, no? Ay, salamat, sir. May kasama po ako, hindi hintay ko lang. Sumama na ako kayo sa akin, Ha? Ay, pa sumama. Bitawan Halika mo na dito! ako. Teka, bitawan mo ako.
Aray! Bitawa! Aray! Bitawa mo ko! Bitawa mo ko! Aray! Aray! Tulong! Tulong! Saan mo ako dadalhin? Saan mo ako dadalhin? Sing! Ito na yung payong mo. Sing! 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 Portia, di ba nag-usap na tayo? Pumayag kang kausapin si Ren para hindi niya na ituloy yung plano niya kay Amira. Andito ako sa apartment niya. Nasaan siya? Sorry, kuya. Nakalimutan ko yatang sabihan siya. Tigas ng ulo mo eh. Hello? Lalo lang, lalaki to eh. Kailangan ko napin si Ren. Maawa ka mo naman sa akin. Bakit mo ako ginaganito? Pakawalan mo ako, maawa ka sa akin. Sino ka ba? Saan mo ba ako dadalhin, ha? Pakawalan mo na ako. Maawa ka naman sa akin. Ang sakit na ng kamay ko. Ano ba? Ingay mo ha? Pakawalan mo ako kasi. Ingay ka eh. Sino ka? Ano? Bakit mo to ginagawa sa akin? Ha? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Dito. Maawa ka. Maawa ka matanda para pumalaga. Aray! 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 Ang sakit na kamay ko. Ito. Ang palinaw ng mata. Ang pakalma. Dito. Sumata mo! Yan. Ayos ba? Palinaw ka dyan. Ano nilagay mo sa mata ko? Solve ka dyan, la! Ang sakit! Kalma ka dyan! Ano? Solve ba? Solve! Enjoy, no? Alam mo, Lola, sigurado ako, hinahanap ka na ng apo mo eh. Tawagan natin si Amira. Halugugin niyo yung buong lugar. Walang titigil hanggat hindi niyo nakikita si Lola, ha? Bilis! Yes, ma'am. Hello, Amira. May surpresa ako sa'yo. So, makita kung sino, ha? Ladies and gentlemen, I'd like you to meet si Lola! Ano ginawa mo kay Lola? Lola! Balik mo Lola ko! Alam mo, Amira, kasalanan mo to eh. Kung hindi ka kasi bumalik galing impyerno, hindi ito mangyayari sa lola mo. Balik mo Lola ko! Ibalik mo Lola ko! Ano ginawa mo? Ha? Pinaraid mo yung bar. Tingin mo tama yon? Tapos sinira mo yung buhay ni Oliver. Ano, tingin mo tama din yon? Tapos pinakidlam mo si Portia. Hayop ka! Hoy! Ikaw ba yan? Bagong insan?
Huwag kang mag-alala kay Lola. Si Lola, oh. Enjoy na enjoy. Di ba, La? Ang ganda daw, oh. O siya, paano? Magka-quality time muna kami ni Lola, ha? See you! Walang iya talaga yung Ren na yan! Totoo ba yung sinabi niya, ha, Amira? Kinidnap mo si Portia? Huwag na natin pag-usapan yan ngayon, ate. Ang importante, makuha natin si Lola. Alam ko yung lugar ko saan dinala nung Ren na yun si Lola Ising. Doon ako dati dumadaan nung nakatrabaho pa ako sa talyer. Puntahan natin yan. Sama ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama kay Lola. Ganda na ito. Ang saya. Insan. Ginagawa mo? Insan, kinuha kay Lola ni Amira. Nag-iisip ka ba? Ha? Alam mo na lang ginagalit si Amira niyan eh. At nakaposas to. Basta susi. Dito. Kunin mo. Ha? Dali! Tanggalin mo. Dahan-dahan. Baba mo. Alalahin mo, ha? Ano, gagala tayo, ha? Papasyal tayo. Halika na. Halika. Okay lang kayo? Gago ka ba? Ha? Insan, nangako ako dito, Franco, na ipagiganti ko si Portia at si Natalie. Ano ba nangyayari sa'yo? Ren, hindi mo kasi alam yung pwedeng gawin ng Amira na yan. Hindi masisira yung buhay ko nang dahil lang dito, ha? Lola? Lola? Ito yung sinasabi ko sa'yo, eh. Parang mas malakas yung tinira sa atin, pare. Oo nga, pre. Kahit Ang ganda, oh. Tingnan mo. Tatanungin ko muna. Wila! Anong trip mo? Jamming naman tayo, Lao. Ganda, oh. Baka may pera ka dyan. Ito pa natin. Uy, huwag niyo sirain yung ganda. Dito natin. Dito. Bahala rin. Ito yung nakita natin sa video ni Ren. Dito ako dumadaan dati nung tatrabaho pa ako sa talyer eh. Magtanong-tanong kayo dito, magtatanong muna ako dito. Dito kami, ah. Pwede hong magtanong? Ano ho yun? May nakita ho ba kayo dito na matandang babae? Mari, may nakita ka ba? Matandang babae? Parang may dumaan dito kanina. Doon ho? Oo. Sige, salamat. Tara, ate. Buko na dito. Gil mo. Tira. Uy, huwag niyo sirain. Wala talaga. Wala talaga. Pera. Pera yan eh. Wala, pare. Talagang pera. Wala kang pera! Wala pala tong pera eh. Ha? Lola! Lola Ising! Lola! La!
Maria, mutya ng makiling. Dinggin ng ngiti ng pusong humihiling. Ulo ng kalikasan na aking kailangan maghatid ng paghilom at kaligtasan. Ate! Ate! La? Ate, dali! La! Lola! Gas! Lola, nangyari? Ate! Si Lola! Ate, tawagan si Alex! Nangyari sa'yo? Nangyari talaga yun. Hello? Alex? Nakita na namin si Lola. Nandito siya sa maliit na eskinita. Wala naman siyang sintomas ng concussion, baling buto, or any serious injury. Mabuti na lang at nahanap niyo siya kaagad. Kung hindi natin masasabi kung anong maaaring nangyari sa kanya. Sigurado ho ba kayo na okay lang si Lola dito? Hindi niya ba kailangan pumunta sa ospital? Mas gusto ng kapatid mo na dito lang siya sa bahay. Malapit lang ang bahay ko dito. Agent Clerio. Kung kinakailangan niyo ako, within 10 minutes, nandito na ako. Mas kampante ako nandito si Lola. At least pag nandito sa bahay, mamamonitor natin mga labas-pasok. Naghigpitan ko na dun mga security. Kasalanan ko kasi lahat ito eh. Hindi ko siya iniwan. Hindi magyayari sa kanya ito eh. Wala kang kasalanan, Lola Tirso. O paano? I have to go. Ipagpatuloy niyo lang yung pain meds sa lola niyo. Pag may naramdaman siyang pananakit ng ulo o pagsusuka, tawagan niyo lang ako. Thank you, Doc. Excuse me. Tutuloy na rin ako. Ako na maghatid sa kanila. Ilang araw ka na nirarayumi. Tingin nga ng kasukasuan natin. Ay, sige. Okay na ba yan? Tingnan mo, Kembot ba? Galing mo naman kasi, ako ko. Pero alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala. Nakapagpaanak ako mag-isa. Pero hindi naman talaga ako mag-isa nun eh. Dahil dala-dala ko lahat ng mga tinuro niyo sa akin. Hiro mo yan. Batang-bata ka pa lang, marami ka na natutulungan. Tayong dalawa yun, La. Ayan, wala na, oh. Tingin nga, La, yung likod mo kung may lamig. Sige. La, mahal na mahal mo pa yun. Sorry po. Tana. Huwag ka mag-sorry. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. La. La, gising ka na. Apo ko. La. Tana. Nandito na si Lola. Gaganti kita, La. Magbabayad ang rent na yan sa ginawa niya sa'yo. Eh, tanong mo na lang sa ibang mga kasama mo dito kung saan yung nilagay yun. Basta gusto ko doon, pagsasama-samahin nyo kasi isa-isahin ko yung para malaman ko. Sir, magandang araw! Magandang araw! Ako si Errol, yung bagong utusan ho sa opisina ni Chief Sandy. Ikaw ba? Oo, pinapaabot lang ho yan dito. Ayos. Baka may merenda naman tayo dyan, sir.
Gugutom na ako eh. Merinda ba? Oo. Gutom ka na? Estrada! Yun. Ibili mo nga to ng merinda. Yan ang gusto ko sa'yo, sir. Salamat to, ah. Sige. Ayos to. Ba't ang baho ng selda? Ba sinabi ko maligo kayo? Sir, naligo naman po kami. Wala nga lang sabon. Bababoy nyo? Ikaw, nga dito. Yes, sir. Bago ka lang dito, no? Anong pangalan mo? Macho po, sir. Kaso? Pagbintangan lang po nagnakaw ng motor, sir. Pagbintangan? Eh, lahat naman pagbintangan lang eh. Pero... bagay sa'yo yung pangalan mo, ha? Mukha ka talagang Matthew. Matthew Dancer. Sayaw ka. Sir. Sumayaw ka, papabugbog kita. Sir, di marunong sumayaw, sir. Sumayaw ka. Sinabi mo sumayaw ka. Sumayaw ka. Sige, giling. Oh, yan ang merienda mo. Salamat, sir, ah! Diaz! Yan dito. Saan mo itong selda? Palabasin mo ito. Di tama ginagawa mo, Barola. Paano kung malaman niya ng tatay mo? Ano bang pakialam mo? Tingin mo kakapay niya itong gagawin to. May dahilan kung ba't ito nakulong. At dapat sa mga tulad nito, binibigyan ng leksyon para magtanda. May due process tayong sinusunod. Itigil mo yung katarantaduhan mo. Mas may patapong ito sa dulo ng Mindanao. Ha? Yung malayo sa sibilisasyon? Maraming koneksyon si Papa. At kayang-kaya kong gawin yun. Kaya pag sinabi kong buksan mo yung selda, bubuksan mo yung selda. At wala ka nang pakialam sa akin. Malinaw? Sige. Mateo, tulog ka sa akin. Bilisin mo yung pasina. Kunin ko na ito, ha? Sige, pre. Enjoy. Salamat, sir, ah. Sige. Tuloy ka lang dyan. Sige. Mateo, tulog ka sa akin. Bilisin mo yung pasina. Kunin ko na ito, ha? Sige, pre. Enjoy. Salamat, sir, ah. Sige. Tuloy ka lang dyan.
Malit lang pala ito opisina niyo, sir eh. Mabilis ko lang malinis to. Kalimutan mo na yung paglilinis. May iba pa pagawa sa'yo. Sir? Ano, sir? Malikod. Sir! Malikod ka. Sir, wag naman, sir! Gusto mo makalaya, di ba? Di ba? Sir, malikod ka. Malikod ka. Huwag ka na pumalag. Bakit niyo kailangan pumasasan, sir? Huwag ka na pumalag. Likod. Sir! Sir, wag niyo naman ako pumasasan, sir! Gusto mo makalaya, di ba? Ano mo ito sasabihin ko? Tumalikod ka. Umayos ka! Sir, wag naman, sir! Anong pumalag? Ha? Ipapadala ko na po sa inyo yung ebidensya mga gamit ninyo laban kay Ren Ibarola. Totoo bang nang mamolesya ka ng detainees ng presinto nyo? Sir, huwag naman ho tayong ganyan. Sir, kahawig niyo po itong nasa pictures. Anong kahawig? Hindi ako yan. So, ano Edited sinasabi yan. mo? Fake ang pictures na yan. I just want the assurance na malulusutan natin tong hit and run na to. So gagawa ka ng iba't ibang dahilan para pagkanda delay-delay yung hearing. Mapapagod ang pamilya ni Alex sa kakahintay. At susuko sila sa paghahabol. Tama ba? Oliver, mahal kita. Shut up. Bakla ako.